Hello po sa inyong lahat. Good morning. Today, gagawa po tayo ng toasted siopaw or baked siopaw. So, ito po yung mga ingredients natin. 3 cups and half cup na all-purpose flour. And then, ito pong ating salt, ay half teaspoon. At ito pong ating instant yeast, 3 teaspoon. Ito pong ating white sugar, 2 tablespoon. At ito pong ating vegetables oil ay 3 tablespoon. Ito po. At ito pong ating fresh milk na warm, 1 cup and half cup po. Warm mo muna po natin to, okay? And then, kung nandito po kayo sa KSA, try nyo pong gamitin tong Best Mix Flour. Napakaganda po niya sa lahat ng tinapay. Kung kayo po yung nasa Pinas, all-purpose flour na lang po kasi wala nito dyan. Pagsama-samahin na po natin lahat ito. Kasi yung yeast po natin ay instant naman. Kung dry yeast po yung gagamitin nyo, ibubulong nyo muna po yun sa warm water. Ayan po. Tandaan nyo po, yung inyong liquid na fresh milk, kailangan po laging warm tuwing gumagamit kayo ng yeast. Kahit ano pong yeast. Okay? And then, gagamitan po natin ito ng mixer machine. Kung gusto nyo pong inid sa kamay, pwede naman. Okay? Kung wala po kayo ng mixer machine, masa nyo na lang po sa kamay, pwede naman. At ito, dahan-dahan lang po para mag-mix well po yung ingredients lahat natin. At ito na po yung dough niya, elastic na siya. So, lagyan lang po natin oil yan at gumamit ng cling plastic and then, takpan lang po natin yan hanggang mag-double size po siya. Ito po yung piling natin para sa ating siopaw. Ito po ay breast chicken. Ayan. Meron pa po siyang buto-butong konti para po malinamnam yung ating chicken kung kasi breast lang siya na wala siyang kahit konting lasa. Okay? So, ito po yung aking garlic. Yan, tinadtad na maliliit. At isa pong magic sarap. At ito pong ating star anise. Ayan po. Ito naman po yung mga liquid natin. Seasoning. Ayan. Toyo po to na seasoning. At ito po ay oyster sauce. Ayan po. At ito po yung toyo. Tsaka po brown sugar. At ito po ang ating pineapple juice po ito. Pinrosen ko siya. Ito po yung pagtutubig ko. Ngayon, kung kayo po gusto yung i-mix na water, pwede naman. At lalagyan ko po siya ng konting olive oil. Kung wala pong olive oil, pwede naman po na canola oil lang para may konting oil lang po yung chicken natin. So, let's start na po tayo. Ito po mga ingredients natin na to, hindi ko na po to susukatin. Kayo na po ang balang magsukat sa tamang timpla na gusto nyo sa inyong piling. Okay? O kung meron kayong pork kahit ano. Ayan po. Ito na po, pagsasamahin lang po natin yung lahat po ng ingredients. Kung gusto mo nyo po ng pork, mas masarap po yon. The same ingredients lang po lahat. Kasi ito pong bansang KSA, hindi po available ang pork dito. Kaya ito lang po yung masishare ko sa inyo. At tansyahin nyo rin po siya sa lasa po na gusto nyo, yung alat at tong kanyang tamis. Kaya hindi ko na po sinukat ito. At ito pong ginamit ko dito ay pineapple juice siya. Hindi po ako gumamit ng tubig. Ayan po. Niref ko lang po yan kaya siya parang ice. So pwede po gumamit kayong tubig o yung ano yung gusto nyo. Ayan po siya. So isasalang na po natin siya ng low fire lang po. Okay? Huwag po gaano malakas yung apoy para madurog po yung ating manok. Yung pong ating cornstarch, pampalapot, mamaya po yun huli. Pakita ko sa inyo. So, ito po siya. Nakulo na siya. Lagyan po natin siya ng black pepper. Sorry, nakalimutan ko yung black pepper. Kagaya po ng sinabi ko, tikman nyo po siya sa tamang panlasa nyo, yung alat at tamis niya. Ito na po yung ating chicken. Ayan. Malapit na po siyang matuyo at tinanggal ko na po yung kanyang mga buto. Ayan. Then ito po yung ating cornstarch. Lalagay po natin ito para po siya lumapot ng konti at tansyahin nyo na lang po yung paglapot niya. Ayan, konti na lang po yung kanyang sabaw. Durugin nyo po siya sa sa sandok nyo ng ganyan. No? Ayan na po siya. Lagay na po natin itong cornstarch natin na tinunaw sa tubig. At tansyahin nyo lang po yung kanyang lapot.
Wag po gaano malapot. Yung katamtaman po, yan, malapot na po siya. So, after simmer ko lang po siyang 5 minutes, then pwede na po yan. Set aside na natin siya. Ito naman po yung sauce natin para sa siopaw. Ito po ay 2 cups water. And then, ito pong ating toyo, 2 tablespoon. Pagsama-sama na po natin dyan. At ito pong ating oyster sauce, 1 tablespoon. Ito pong ating anise, maliit, yan. At ito pong ating garlic powder. Half teaspoon lang po yan. Kung ayaw nyo po, pwede naman. At ito pong ating magic sarap. Katamtaman lang po. Pampalinamlam yan. Tansyahin nyo. Sorry. At ito pong ating brown sugar. Half cup. Ayan. At ito pong ating cornstarch ay 3 tablespoon. Pagsama-samahin po natin lahat yan. Ito pong black pepper, tansyahin nyo po ang paglagay. Mamaya po natin ilagay yan. Konti lang po lagay nyo kasi minsan ayaw nyo po yung lasa ng star anise dito sa sauce nyo, pwede po tanggalin nyo. Mix well nyo lang po ito. Lagay na po yung paminta natin. Huwag nyo po ilalagay lahat yung half teaspoon para hindi po siya mapait. Tikman nyo rin po siya. Ayan na po yung texture niya. Ito na po yung dough natin. Ayan. Double size na po siya. So, ready na po to. Punong-puno na. Ngayon, gagamit po tayo ng ganito. Yung parchment paper po. Ito, ginupit ko siya. Ayan. Ito po yung gagamitin natin. At ito naman po yung ating filling na niluto natin kanina. Ito po. Pwede nyo rin pong gamitin ito sa chicken buns. Masarap din po siya. Gagawa tayo po nito kung meron tayong sobra nito. So, let's start na po tayo. Ayan po. Press lang po natin tong gitna para po mawala yung kanyang hangin. Ito po, last na to. Press nyo lang po siyang ganyan. Kung gusto nyo naman siyang i-rolling pin, nasa sa inyo. Mas marami pong piling, mas masarap siya. Then, ganito lang po. Kung saan po kayo po komportable sa pagsarap, pwede naman po kahit papano. Ayan. So, sa akin, ganyan lang po. Ayan. Okay? So, ito na po sila. Ayan. Paalasahin na po natin yan ng double size. Preheated na po natin oven natin sa 180 Celsius. Inalis ko na ho to kasi nagkulang. Ito na lang ang nilagay ko malaki. Pwede naman po. Ayan. Check-in na po natin sila. So, ayan na po. Ay, double size na po sila. So, pwede na po natin itong i-bake. Ayan. Ito po, bago po natin sila i-bake, lagyan po natin ng konting buttercream yung egg yolk natin, sorry. So, kung wala po kayong buttercream, fresh milk na lang ho. So, ayan na po. Ayan po sila. Halimbawa po, kapag po brown na po itong itaas niya, and then hindi pa siya luto sa baba, pwede nyo po siyang lagyan ng aluminum foil sa taas para hindi po mag dark brown yung itaas nila at maluluto sila dito sa ibaba. Yan po yung tip ko para sa inyo. Ayan po, at pwede nyo naman po siyang alsahin at i-check sa baba kung hindi pa luto. At dark na to, lagyan nyo siyang aluminum sa taas. Ito na po, luto na yung ating toasted siopaw. Ayan po sila.
So, ngayon, kalalabas po to na galing sa oven. Haba pong sila mainit pa, kaskasan po natin ng konting butter sa taas na ganito lang po. Para sila ay mas malinamnam at masarap. Kung kayo po ayaw nyo, pwede naman. Ganyan lang po. So, guys, ito na po yung ating toasted siopaw. Ayan po. Buksan na po natin yung isa para po sila ay makita ninyo. Ito na po yung ating toasted siopaw. Ayan. Ayan po, luto na siya sa baba. At ito'y napakalambot niya. Ayan po. Ayan, napakalambot niya at napakasarap nito. Ito, tignan nyo siya sa loob. Ayan ho, ang ating toasted siopaw. Then, lalagyan natin siya ng itong ginawa nating sauce kanina. Ayan. Ayan po. Ay, napakasarap po niya. Kain na po tayo. Ayan po, napakalambot po niya. Ayan. Salamat po. Sana nagustuhan niyo po itong toasted siopaw natin. So, kagaya po ng sinabi ko, yung pong sauce nyo, kung ayaw nyo yung lasa ng star anise, pwede naman po tanggalin nyo siya. At konting-konti lang po yung black pepper nyo.